Si Yahweh ay mabuti at siya'y makatarungan. Itinuturo niya sa makasalanan ang tamang daan. Sa mapagpakumbaba siya ay gumagatay. Sa kanyang kalooban, kanyang inaakay. Tapat ang pag-ibig, siya ang patnubay sa lahat ng mga tao na sumusunod sa utos at tipan. Siya ay sumusunod. Ating awitin ang awit ng pagsamba na Heart the Herald Angels Sing. Good morning. God is good. All the time. Sino po sa atin ang nakaramdam ng kabutihan ng Diyos? Na patay magklima tayo? Hulot tumakdot tayo naman. Tayan natin tayo, dahil kinasaya, kaya po kada tayo, kaskantaan tayo, dito ay masaya. Saya dyan. Tumakdot tayo. You are
fourth night of our evening watch. Makatuok ba? Wino naragsa. Naragsa. Yan. So, agyaman tayo dahil may kapat na rabi. Ada kada tayo ni Ma'am Olive Andaya, Vice Messenger. And of course, the Leandro family, sila ang sponsor natin sa gabi ito. Sa may palagip na Christmas program tayo itong 22. May palagip man na dito in charge. Ito in charge ng CYF, kung CWA, iti food, puno de salo-salo. Ibig sabihin, ang mga CYF, tutulungan ang mga CWA para sa pagsasaayos ng ating pagkain. Yan. Sa pangunguna po yan ng President ng CWA, si Ma'am Florinda Alejandro. And of course, pinangunahan naman po ng ating FinSec ng Board of Deacons, Ma'am Emma, ang gift giving. Kasama po ang BCE. So, BOD and BCE. Kaya para alam na po natin kung ano yung part natin sa ating program on December 22. Yan po sa distribution, BCE and BOD. And for SIAP and UCM, games and prizes. SIAP. At SIAP, kayo pa rin po ang sponsor ng ating candies and chocolates. Nagkikinig pati SIAP. Siyempre, nalpas na dekorasyon yung SIAP. Kaya, ito na Sunday, candies and chocolates. Of course, kadagiti mayat mo at naayat nga mangibingay, winag balon, ito na Sunday, kat siya awat iti sigahan tayo, nga mga awat ko, nyaman nga awitan tayo, para iti salo-salo, para iti pangregalo, kan no anya pa iti kayat tayo, nga awitan ito na Sunday, kat well accepted and appreciated kakabsat. So, yun po yung mga inaasahan natin sa Sunday. And then, yung mga patuloy po na nagbibigay sa temple choir natin, kay Ma'am Alice po at kay Sir Matt. Napukaw kami ni Sir Matt. Kay Ma'am Alice po at kay Sir Matt natin iabot kung may gusto po tayong ibigay para sa temple choir. At happy birthday din po kay Margin Pontillas. Birthday po niya ngayon. At maraming salamat. Let us enjoy the fourth night of our Evening Wax 2024. First John 5, chapter 5, verses 12 to 13 says, He who has the Son has life. He who does not have the Son does not have life. These things I have written to you to believe in the name of the Son of God, so that you may know that you have eternal life. Purihin ang Panginoon, manalangin tayo. Tunay nga po, Panginoon, na ikaw ang pinanggagalingan ng aming kasiyahan. Kasi sa iyo galing yung aming eternal life na ibinahabahagi mo sa amin sa pamamagitan ng pagtrabaho mo sa krus, sa pagpapaalala rin, Panginoon, sa iyong kaarawan, sa aming ikaapat na simbang gabi. Ikaw rin po ang inaangkin namin upang sa gayon, Panginoon, sa pagpapaalala mo sa amin na ikaw ang aming tagapagligtas at hindi ka nagbabago. Ito po ay maisa sa buhay namin at magpapatuloy na magiging kalakasan namin hanggang matapos namin yung siyang na gabi, Panginoon. At birthday mo na o Lord ka. Tunay nga na wala namang nakakaalam ng bawat panahon. Pero ang alam namin, O Diyos, na may pinanganak na tagapagligtas, na sa oras ng pangangailangan, Panginoon, sa oras ng aming mga problema o kasiyahan man, ikaw ay kasalo namin, Ama namin sa langit. Maraming salamat po sa dakilang pagpapatawad mo sa amin. Sa pagtawag sa amin na may kapakumbabaan na lumapit sa iyo, na kung ikaw po ay wala sa amin, wala po kaming magagawa. I-bless mo nga pong magsasalita, Panginoon, maging kalakas
naranasan ng bawat makikinig, maging pagkain ng aming katawang espiritual. At pagpalain mo rin nga po, Diyos, ang bawat pamilyang naiwan, Panginoon, sa aming mga tahanan, yung mga wala pa rito. Ikaw yung magbibigay sa kanila ng lakas ng kalooban na sa susunod nga po ay makakasama na rin namin sila. Tinataas din namin sa iyo ang lahat ng mga may sakit. Ikaw po yung magpapagaling sa kanila, O Lord God, Father in heaven, lalo na kay Manong Ruben, O Lord God. Tulungan mo siya na makarecover, Panginoon, ng dahil-bilan, O Lord God, Father in heaven. Ikaw po yung mahawak sa pangaladya sa mga panahon nito, sa kanilang pagsubok. Tulungan mo sila. Alam namin, O Diyos, na hindi ka nagbabagong Diyos at nagbibigay ka ng pagkakataon muling maglingkod sa iyo, katulad sa mga panahon aming tinatamasa sa mga oras nito. Tinataas ka namin, O Diyos, pinasasalamatan ka namin mula sa mga awiting-aawiting, sa mga panalangin ginagawa at gagawin, sa mga tugtugin, O Lord God, pumailan lang sa iyong harapang maging mabango sa iyo at maging matagumpay ang aming pagsamba. Maraming salamat po, O Diyos. Ikaw ang umuna sa amin at magpatuloy na humawak ng aming mga damdamin. Ano mang aming nararamdaman ng aking mga kapatid na naririto. Peace of mind, O Lord God, pagpapala, pagyakang mo at ang nakilang pag-ibig mo ay mapasa amin lahat. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Pakapasarang pinasangka ng surat. Masarakan tayo iti Matthew chapter 1 verses 18 to 25 kat kasto iti kunan natin English. This was how the birth of Jesus Christ took place. His mother Mary was engaged to Joseph, but before they were married, she found out that she was going to have a baby by the Holy Spirit. Joseph was a man who always did what was right, but he did not want to disgrace Mary publicly, so he made plans to break the engagement privately. While he was thinking about this, an angel of the Lord appeared to him in dream and said, Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary to be your wife, for it is by the Holy Spirit that she has conceived. She will have a son, and you will name him Jesus, because he will save his people from their sins. Now all this happened in order to make come true what the Lord had said to the prophet. A virgin will become pregnant and have a son, and he will be called Emmanuel, which means God with us. So when Joseph woke up, he married Mary, and as the angel of the Lord had told him to. But he had no sexual relations with her before she gave birth to her son, and Joseph named Jesus. Ating pakinggan ang handog na congregational singing po.
pakinggan ang mensahe nga po ni Madam Olive Joy. Naimbag Arabi tayong tatagsa. Halo-halo iti lengguwahe mausare. Ilocano, Ingles, and Tagalog. Di teksto na ibasa, kanayon tayo nga manggel, to ti Christmas, because this is the Christmas story. Pasarayo da duma, i-dramatize tayo iti panakapasngay ni Apo Jesus. Hasta iti choir, kantaan da so at the Christmas kantata. At dapat negative ubing to recite da ngayon iti panakailanak so ng panakaypasngay ni Apo Jesus. Malagit yung iti kindergarten tayo iti tiyempo at dahil mapunto na Christmas acrostic. Yung Christmas acrostic na kasi ito yung isursuro day Sunday school teacher tayo na i-present tayo iti Christmas program. Kasi lang kung C. Ano yung C? C is for Christ, whose birthday is this. H. H is a happy holiday. And then later on, Christmas. So day iti pakita tayo, iti panakaypasngay ni Apo Jesus. At doon tiwaras na pananipakita, iti panakaypasngay ni Apo Jesus. But what is this history all about? It should not be only interpreted in the historical context, but siguro kita tayo man iti essence of this story, iti na Christian one apan nagbiag tayo. Di sentro ti mensahe itang Arabi ket isu ti dalag ket ti adal nga ipakita ni Joseph ijay nasan pa na surat. Intayo nga pagpangpanunutan iti wagas nga ipakita na because Joseph taught us an example of obedience. Sino ni Joseph? At si Joseph Bitoy, na? Sino ni Joseph Ladya? At sa Joseph Ladya dita. Hindi ba? Sino ni Jose? Tinaibasa na saan pa nasulat, ipakita na iti kapabalin ni Joseph. Ni Joseph ket nalintig na tao, ket ipanagbalin ang nalintig a tao, kaipapanan na ikaadda iti umiso na kababalin or this is a good standing, tapno kasta aramidon na dagiti umno abanbanan ang nadusan ken kastamat iti pagdaduma tattao. So Joseph was an example of a man of righteousness and holiness. He was also an example of sensitivity and love. No makita kayo ijay verse 19, kuna na ijay ka, he did not want to disgrace Mary publicly, so he made plans to break the engagement privately. So here, Mary was found out or thought to be immoral, no? So, anong ginawa ni Joseph? He was going to do the right thing and save the relationship. Nagtunog ni Jose. Although it's so hard in his narikat kagkuana na akseptaran dayjay nung nagtunog na ni Jose. So it is an important sign for us to see Joseph as well. Saan laang analinted ng daytoy ket iso nga may isa nga tao nga sensitive kasi masednan or he looked into the welfare of Mary. Kaana nga kuna na ijay he did not just throw out of the streets to be a public spectacle. Amo yung idong una na dagiti sa Juses, dagiti pareseyo, ken dagiti escriba, at dagiti ugali da, dagiti nalilintag na tattao, during the Bible times. Kitno at iti agbasol kadakwada, ti arangidan dakat iguyod da, ijay ruar, sa ipakita ta, na daytoy nga tao ket nagbasol.
So, kasi ako magigay, may sa igay na, may sa na ilanag igay kwa, igay teksto, ipablaak na no, at da babae ang napiliwan, apan nakikamalala, itablaak da igay publiko maisuna, igay managdagdagas. Joseph had a balance of both holiness. Holiness because the child is the child of the Holy Spirit. A balance of love. Why love? Because God said, if you love me, obey my commandment. Nagtulog ni Joseph. Taay ayat na niya ako Diyos. And at the same time, of godly standards. Godly standards and at the same time, sensitivity and concerns for people. Hana nga ipakita, iti publiko, bigay pagpanunod na nga mali. So he has concern for people. So Joseph is an example for us because it is often difficult to keep that balance to both do the right thing and to keep the standard of holiness. And yet, at the same time, still be sensitive and care about people. It is far easier and far more common to either uphold your standard and not care about people or just go the other way but let your standards lead to do it. Ipanagbiag tayo masansan, marigat tayo nga pagtimbingan ti doing the right thing and keep the standard of holiness. Now, mo ti doing the right thing, this is efficiency. Tas na ko no Domingo, mapantay kayo simbaan. Okay, that's the right thing to do. No kastil nga morning, evening watch. Mapantayo we have pantay agatenda. So, no Domingo mapantay yung simbahan, that is doing the right thing. No, agaak yung simbahan, agtanugag ni pastor. Makiparticipate at ijay Bible study. Makimiting at lumalpas iti servisyo. No, nakimiting, nakiti CRO, makimiting at. You are doing the right thing right. Nagadumag that we are only efficient but we are not effective. Another example of doing the right thing is being good stewards in terms of our talents, our time, money, and resources. What is the right thing to do as stewards? The religious idea of stewardship is that everything we have belongs to God and we are permitted to use properly according to God's standard while we are here on earth. Christian stewardship believes that God will hold accountable for how we use the many gifts entrusted to us. That is found in 2 Corinthians chapter 5, verse 10, which says, "For we must appear before the judgment seat of Christ, that each one may receive the things done in body according to what he has done, whether good or bad, whether you obey or otherwise." So what should be or should not be? Sacrificing a standard or principles just to please other people? Or in Timothy chapter 1, 2 Timothy chapter 1, verse 13, it says, "Retain the standard of sound words which you have heard from me." So we have to uphold God's standard no matter who the person is. God's word must not be compromised. Our standard of leadership should be in line with God's standard. Church membership. Sometimes dito church membership, at alang na dito mga miyembro na 3 times lang sila nga umay simbahan. No, in kasar isuda, pay, into nagdinyag, B, then into no living. So these are the K, B, L Christians. And at the same time, our adherence of our doctrine. So as member of this church, what is our responsibility? Do we keep our doctrines and faithful to this? In John 14:15 says, "If you love me, keep my commandments." So we have to obey. Amo tayo kumati, batayan tayo, kasang kami, iti United Church of Christ in the Philippines. We have to be faithful to our doctrines. We can draw some
applications from for our lives from this passage. Umanakit, trusting God's plan requiring surrendering our own understanding and expectations. Lukitain nyo, Joseph could have hold into his hurt and disappointment. Mabalin ako malata nga, agkitakit, gayayat ti Apo mo, saan na nga in he did not do that. But instead, he chose to align himself with God's purpose, a man of holiness and righteousness. May kadwa, we learn that God's plan are often beyond our comprehension. As ako man ni Joseph, inayaban niya po na, take Mary as your wife. Hanaman nga maawatan. Kapag yung wife ko, ang kumot ka, I have no relationship with this woman. Apay natatakot, I will take him as my wife. Narigat nga, it's so hard to accept. So it is difficult to understand. It is confusing. Joseph had no way of fully understanding the magnitude of what God was doing through him and Mary. When kakabsat, there are times in our lives when we struggle to make sense of our circumstances. Narigat no daduma to discern what God is telling us to do. Sometimes we ask ourselves, am I doing the right thing? Am I following what you want me to be? In those moments, we are called to trust that God's wisdom surpasses our limited understanding. So, ipanagtungpal ni Joseph, obedience challenges us to act upon God's revealed will. When we receive a clear message of God, whether it is tinasatwa na surat, wala iti karkarara, or other means, our response should be immediate obedience. Joseph's action demonstrates the beauty of aligning our lives with understanding. So, obedience demonstrates the beauty of aligning our lives with understanding. To God be the glory. Ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman, ngunit naghihirap ang ikom na mga kamay. Ang taong matulungin, sagana ang pamumuhay, at ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. Sinusumpa ng lahat ang nagkapait ng butil, ngunit pinupuri ang nagbibigay ng pagkain. Ay, ang galakang
sa mga trabaho ng ating mga kapatid na narito, pagpalain mo nga po ang bawat isa, Panginoon, ang nagbigay ng mga material na bagay, ang nagbigay ng kanilang buhay, upang sa gayon, Panginoon, sa pagtugon nila sa mensahe, Panginoon, sa pagtugon namin sa mensahe ng pagsunod at pagpapakumbaba sa iyong harapan. Maraming salamat po sa pagpapaalala sa amin, Panginoon, na mayroong isang St. Joseph, Panginoon, na aming tutularan na kahit hindi namin naiintindihan ang nangyayari sa aming mga buhay. We have to obey you. We to trust you, and to obey your will, O Lord God, sa aming mga buhay. Maraming salamat po sa pagpapaintindi sa amin na we are the stewards of your creation. Maraming salamat po na the most important way of making others see that we are Christian is to obey, and for us to do the will of your heart, O Lord God. Maraming salamat po, Panginoon, tinataas ka namin, pinapasalamatan. Inulit ko po sa lahat ng mga nagkasakit, may sakit, ang Arsinas family, O Lord God. Ikaw po yung magbibigay sa kanila ng kalakasan upang makasama namin sila sa susunod na panahon. Ang Ladja family, O Lord God, magpalain mo sila sa kanilang mga nararamdaman. Ang lahat ng mayroong special na kahilingan, Panginoon, sa aming worship day, O Lord God, sa Advent, Panginoon, ng paghiling namin sa iyo, yung mga kahilingang hindi namin maisip kung ito ba ay magkakatotoo. Pero ang sabi mo, Panginoon, for us to watch and pray, Panginoon, at tingnan namin kung papaano ba ibibigay mo sa lahat ng nananampalataya at sumusunod sa kalooban mo ang mga bagay na kinakailangan ng bawat isa. Gayon din, Panginoon, ingatan mo sa temptation, Panginoon, kami lahat. For us to watch and pray, Panginoon din, that we may not enter into temptation. Panginoon, sa araw-araw na pakikinig namin ng iyong mga salita. Panginoon, tulungan kami na iyong banal at santong Espiritu. Alam mo namang mahina kami bilang tao, ngunit ikaw po ang magbibigay sa amin ng steadfast, Lord God, na pananampalataya upang makapagpatuloy kami sa buhay na ito at matagpuan mo kaming tapat sa iyong muling pagbabalik. Pagpapala po, pag-ibig, pagkakaisa, yun po ang nais namin, Panginoon, na ibigay mo sa bawat isa. At nais namin tanggapin ito sa ngalan ng aming Panginoong Jesucristo. Ang pagpapalakas ng kalooban, ang pag-ibig, at ang pagbabahagi ng salita ng Diyos ay maging matapang ang bawat isa upang magawa ito. Dalhin ninyo ang kanyang katapangan at dakilang pag-ibig sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Mama Sumi. Magawat na tugaw tayo lahat kabsa. Tugaw tayo. Tugaw tayo. Pagawatan tayo ito ng ikarawan kabsa. Manalangin tayo, O Diyos, na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa kagalangang bulot
ng ika-4 na gabi ng pagsamba sa mga oras na ito. Pagpalain mo nga po, Panginoon, ang naghanda, O Lord God, ang sila Ma'am Inyang, Panginoon, sila Sir, O Lord God, ikaw nga po, Panginoon, ang magpapupuno ng kanilang pagpapala, Manalangin sa langit, sa lahat ng mensahe, Panginoon, sa mga pagkain ito, maging kagalahan namin, Panginoon, ang inihanda ng mga Alejandro. Purihin ang dakilang pangalan mo dahil sa kanilang mga buhay, lahat tayo magsabi na, Amen. Kaya dagiti ubing, umasigad ko ni